Escudero approves admission of Las Cañas affidavit as an exhibit. Lalong manginginig nito ang depensa ni Sara Duterte. Kasi po, hindi lang po ito basta usapin ng AGK. Ito po ay formal na konektado mga kababayan sa mga kontrobersyal na assassination threats. So, isa po siyang strategic punch mga kababayan. Ginamit ito ng House Prosecution para sagutin ang depensa na biro o seryosong emosyon lang ang sinasabi. Ang pagtanggap mga kababayan sa Las Cañas affidavit ay isa sa pinakang malaking bangungot ng depensa dahil formal nitong pinadugtong ang madilim na kasaysayan ng Davao at ang marahas na retorika. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung mga multo la sa Davao, nangabuhay mga kababayan sa Senado. Makikita niya Mr. Maravillas. O ito yung balita ng ABS-CBN News. Escudero approves admission of Las Cañas affidavit as an exhibit. Presiding Officer Chis Escudero approves the admission of Arturo Las Cañas affidavit as an exhibit. Las Cañas is a self-confessed Davao Death Squad hitman. The affidavit, which implicates Vice President Sara Duterte in alleged extrajudicial killings, has sparked significant debate regarding its credibility in the prosecution's case. Una nang nag-object yung defense, mga kababayan dito, pero inapprove pa rin mga kababayan ni Presiding Senator Judge Chis Escudero ang admission ng affidavit po ni Las Cañas. Tapos sa Mr. Maravillas, lalong manginginig nito ang depensa ni Sara Duterte. Kasi po, hindi lang po ito basta usapin ng AGK. Ito po ay formal na konektado mga kababayan sa mga kontrobersyal na assassination threats ni Sara Duterte laban sa first couple at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. So sa pagpasok mga kababayan ng 186 page na Las Cañas affidavit bilang exhibit, lalong pinapalakas nito, pinapalakas ng prosecution ang argumento na ang mga banta ng Vice Presidente ay may pinagbabasihang pattern of violence mga kababayan na nagsimula pa sa Davao. Yung Davao Mafia na tinatawag, yung Oplan Tukhang. So ito ang tinagurian pong NBI bomb. Ito yung Las Cañas affidavit as proof of capability ni Sara na magpapatay ng tao. So ano yung legal link mga kababayan dito? Ayon sa testimonya kasi mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag, hindi nakahiwalay ang issue ng extrajudicial killings sa kasalukuyang kaso ni Sara Duterte. Ginamit mga kababayan ang NBI testimony ng dating DDS hitman para patunayan sa impeachment court ng Vice Presidente ay may militaristic at violent profile. So, isa po siyang strategic punch mga kababayan. Ginamit ito ng House Prosecution para sagutin ang depensa na biro o seryosong emosyon lang ang sinasabi. Ang ginawa ni Sara na pagbabanta sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at saka kay Martin. So ano ang mensahe ng prosecution dito mga kababayan? Kapag ang isang tao ay may record na sangkot sa Davao Death Squad ayon sa testigo, ang kanyang banta sa pagpatay ay dapat ituring na seryoso at totoong panganib sa ating pambansang seguridad mga kababayan. So connecting the dots, itong tukhang manual applied to modern threats na ginawa ni Sara Duterte laban sa ating Pangulo, kay Lisa at kay Martin. So ano ang koneksyon? Sa dokumento mga kababayan ni Las Cañas, idinitalye kung paano binuo ang sistema ng dahas at summary executions
sa Davao sa ilalim po ng pag-aproba ng mga Duterte. So ano ang law in logic dito, mga kababayan? Ginamit ito ng prosecution para ipakita ang logic ng krimen o yung tinatawag na modus operandi sa Davao. Kaya kung kaya mong magpatakbo ng isang Davao Mafia gamit ang takot, ang pagbabanta sa buhay ng pinakang mataas na opisyal ng ating bansa, hindi po na ito nakakagulat. Ito ay pagpapatuloy lang ng nakasulat sa kanilang marahas na pamumuno sa Davao. Yan ang ibig sabihin nito, mga kababayan. So yung defense na overruled yung kanilang pag-object, mga kababayan, na magamit ito. Silyado na po ang legal trail dito. So yung defense spin ay basag na basag yung defense spin. Todo harang ang defense lawyers dahil unauthorized daw, mga kababayan, at hindi naman daw direktang ebidensya ng pagbabanta ang lumang affidavit. Now, ano yung legal reality dito, mga kababayan? Sa ilalim kasi ng rules on evidence, pinayagan ni Senator Chis Escudero ang pagmamarka. Hindi kailangang patunayan mo na 100% na totoo ang laman ng affidavit para imarka ito. Sapat ng katotohanan na ito ang opisyal na basihan at dokumentong ginamit ng National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon para habulin ang mga banta ng Vice Presidente. So para sa karaniwang tao, ang eksena ay parang isang taong nanakot na may sasaksakin. So ang depensa ng abogado mga kababayan niya, nagsasalita lang naman siya, wala namang saksak na nangyari. Yan ang posisyon, mga kababayan, depensa ng abogado. Mga abogado ni Sara Duterte. Kaso, inalungkat ng pulis ng NBI, yung senaryo, mga kababayan, parang ganito. Ang background ng suspect inalungkat ngayon at napatunayan na dati na siyang pinuno ng gang na mahilig manaksak. Ito ang malabas, mga kababayan, sa pagpresenta nitong affidavit po ni Las Cañas para yung pattern ng behavior of violent behavior ni Sara, may establish po. Yan ang purpose po nito, na prosecution. So, hindi ibig sabihin na sinusuri ng korte kung totoo ang bawat detalye ng nakaraan, kundi pinapatunayan lang na may kakayahan at kasaysayan ang suspect na gawin ang kanyang banta. Kasi nagawa niya noon, yun ang kanyang record. Doon sa Davao, mga kababayan, based sa testimony ni Las Cañas. So ang pagbabanta sa Pangulo ay naging mas mabigat dahil ang multo ng Davao Death Squad ay opisyal nang pumasok, mga kababayan, sa usapan dito sa pag-aproba ni Chis Escudero sa admission ng affidavit po ni Las Cañas. So let's call a spade. Ang pagtanggap, mga kababayan, sa Las Cañas affidavit ay isa sa pinakang malaking bangungot ng depensa dahil formal nitong pinadugtong ang madilim na kasaysayan ng Davao at ang marahas na retorika sa kasalukuyan, mga kababayan. Hindi pwedeng sabihin joke lang. Unang-una, sinabi ni Sara, no joke, no joke. So wala na yon. Walang joke dito kasi no joke nga. And he said yes, iyan ang sabi ni Sara. Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, kung ang mga ebidensya ng nakaraan ay sumisigaw ng karahasan. Yan ang punto dito, mga kababayan. May pattern po Yung behavior niya talagang may pattern. So, to the defense team, that's a major objection overruled, mga kababayan. At ang pattern ng dahas ni Sara Duterte ay hindi na po maitatago. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.